yung Malasakit Center dahil mostly po nakalagay lamang ito sa mga regional hospital. Paano naman po yung mga nakatira sa mga liblib na bayan at mga nakatira sa mga malalayong lugar? Yan po, put up po siya ng around 700 na super health center sa buong Pilipinas. Ano pa ho yung ginagawa ngayon ni Senator Bongo bilang Committee Chairman of Health? Siya po ay gumagawa, panukala ng batas naman, ng Regional Specialty Center. Alam niyo ho ba na ang Heart Center ay nasa Quezon City, ang Lung Center nasa Quezon City, ang Kidney or NKTI, National Kidney Institute, nasa Quezon City. Iyan po ng mga hospital ay nag-oopera ng mga mahalagang bagay, operasyon sa ating katawan. Nakita ni Senator Bongo, ang hirap ng mga dinaranas ng mga may hirap na may sakit, kailangan pa pong lumuwas ng Maynila. Kailangan gumastos ng malaking pera, kailangan po ng sakripisyo. May sakit na nga, nagsasakripisyo pa. Ngayon, nakita po ng solusyon ni Senator Bongo, mag-put up po ng Regional Specialty Center. Ano pong ibig sabihin nito? Dadalhin po ang mga equipment na kagaya na ginagamit sa Heart Center sa mga regional hospital. Nang ganun po ay mapaisan ang hirap ng ating mga kababayan. Ano ba ho si Senator Bongo bilang Committee Chairman ng Committee on Sports? Meron po tayong Academy of Sports doon po sa Clark City, Pampanga, kung saan ang ating mga anak na may potential po pagdating po sa larangan ng pampalakasan, pwede po mag-aral at the same time po mag-training. Training at the same time mag-aral. Walang masasayang po na panahon at oras. So mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin dito sa Bicol Region. Sana po sa darating po na panahon, huwag po natin kalimutan, ibalik po muli sa Senado ang ating Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo. Numero 28 po. At uling hiling na lamang po, huwag din po natin kalimutan lahat po ng kanyang kasamahan sa PNP Laban. Muli sa inyong lahat, maraming salamat po. Nawa, ang mensahe na ito ay marinig po ng ating lahat ng mga kababayan dito po sa Bicol Region, sa buong Pilipinas at ng mga OFW po na nanonood ngayon. At ang huli po, masasabi ko lamang po sa inyo, walang pagsubok na darating sa atin na hindi natin kaya. Kung mayroon man, ang Panginoon mismo ay gagawa ng paraan upang ito'y ating makayanan at malagpasan. Tulungan po natin, hindi laban para maging tulay at maging susi ng instrumento, masilusulan ang problema ng bayan. Maraming salamat po. Well, alam mo nyo, ganito yun. Ako, sa lahat ng mga nanonood ngayon, ito lang naman sa akin. Nagasakit talaga itong dibdib ko. Makakita ng mga Pilipinong nahihirapan. Ang problema ko ngayon, nandito naman ano. Pero sabihin ko sa inyo, anuman ang desisyon, gusto nyo man o hindi, ito lang masabi nyo. Ginawa ko ang tama para sa bayan ko. Hindi ko nahabaan kung ano pang masabi ko. Sa inyong lahat, I just want to grab this opportunity. Sabihin ko sa inyo, maraming salamat po sa tiwala at sa pagkakas. It is an honor and pleasure to meet you this afternoon. Daghang salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa totoo lang po, durog na durog po yung puso ko sa kalanapan ngayon sa ating minamahal na bayan. Kanya lamang po, nang marinig ko ang boses ni Mayor, muli po akong nabuhayan ng loob. Kaya po, ang pakiusap ko na lang po sa ating mga kababayan po dito sa Nabaco Albay, sana po, pakinggan po natin ang panawagan ni Mayor na vote straight po sa lahat po ng kandidato ng PDP Laban. Bagamat kulang po kami sa resources, sa pondo, pero sa pagmamahal, umaakaw po ang pondo namin sa pagmamahal sa ating bayan at sa inyong mga Pilipino. Muli po, si Mayor Rosalyn po dito sa Nabaco at ang kanyang team, sana po, huwag po natin kalimutan. Mabuhay po. Mayor! You're not a hero! Mabuhay po.